Tara, pag-usapan natin ng isang hero, pero yung hero na to nasa kulungan. Paano kaya siya nakahanap ng pag-asa sa isang lugar na sobrang dilim? Alam niyo yung feeling na ginawa mo na lahat ng tama, sunod mo lahat ng rules, pero sa huli, parang ikaw pa yung talo? Ganyan mismo yung nangyari sa bida ng kwento nating ngayon. Kilalanin natin si Juan Bautista. Isipin nyo, para siyang superhero na ang superpower ay pagsasabi ng totoo, walang preno. Kahit sino pa yung kausap niya, kahit hari pa yan, sasabihin niya kung ano yung tama. At yun na nga, ginawa niya talaga. Hinarap niya mismo si Haring Herodes at sinabing, "Hari, mali ang ginagawa mo." Grabe, 'di ba? Isipin niyo yung tapang na kayanan para gawin 'yon. Pero dahil sa tapang niyang 'yon, ano kaya ang naging kapalat? Ayun, ipinakulong siya. Imagine, galing ka sa malawak na disyerto, tapos bigla ka na lang mapupunta sa isang maliit, madilim na selda. So, habang tumatagal siya doon sa kulungan, sa gitna ng katahimikan at dilim, nagsimula nang pumasok yung mga tanong sa isip niya. Kasi alam nyo, kahit yung mga pinakamatapang na bayani, nakakaramdam din sila ng pagkalito, ng pagdududa, lalo na kapag mag-isa lang sila. At dito natin makikita kung bakit siya nalilito. Sa isang banda, ang inaasahan niya sa darating na tagapagligtas, yung bang parang isang astig na hari, yung magpapabagsak sa lahat ng masasamang pinuno. Pero sa kabilang banda, anong ginagawa ni Jesus? Isang mahinahong guro, nakikikain sa mga ordinaryong tao, nagpapagaling ng may sakit. Parang ang layo sa ine-expect niya, di ba? Kaya natural lang na mapatanong siya sa sarili niya, "Teka, nagkamali ba ko? Siya na ba talaga to?" At hindi ibig sabihin ito na mahina yung faith niya ha. Ibig sabihin lang, totoo siya sa nararamdaman niya. Okay lang naman kasing magtanong lalo na kapag di nating maintindihan ang mga nangyayari. So, ang ginawa niya, sinugo niya yung mga kaibigan niya para tanungin mismo si Jesus. Isang diretsahang tanong, "Ikaw na ba yung hinihintay namin o may iba pa ba kaming aabangan?" Napaka-importante ng tanong na to kasi galing to sa puso ng isang taong gustong makasiguro. At yung sagot ni Jesus? Kakaiba? Hindi niya lang sinabi na, "Oo, ako nga." Hindi. Sa halip, ipinakita niya yung sagot. Habang nandoon yung mga sinugo ni Juan, anong ginawa ni Jesus? Ayun, pinakita niya. Yung mga bulag, nakakita. Yung mga pilay, nakalakad ulit. Pinagaling niya yung mga may sakit at binigyan niya ng pag-asa yung mga mahihirap. Yun yung sagot niya. Hindi mga salita, kundi mga gawa ng pagmamahal. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Oh, balik na kayo kay Juan. Ikwento niyo sa kanya lahat ng nakita at narinig niyo." Parang sinasabi ni Jesus, "Kitang-kita niyo naman yung mga ginawa ko, yun na yung ebidensya, yun na yung sagot." At nung narinig yun ni Juan, naintindihan niya, gets na niya. Ang kaharian pala ni Jesus ay hindi itatayo sa pamamagitan ng espada at digmaan, kundi sa paghilom, sa pag-aaruga at sa pagmamahal. Ang tunay na lakas pala ay nasa pagtutulong sa kapwa. At alam niyo kung ano pa yung maganda? Kahit nagduda si Juan, hindi nagbago yung tingin sa kanya ni Jesus. Actually, nung nakaalis na yung mga kaibigan ni Juan, hinarap ni Jesus yung mga tao at sinabi niya kung gaano niya kamahal at hinaangan si Juan. Pakinggan niyo to ha, sinabi mismo ni Jesus, wala pang isinilang na mas hihigit pa kay Juan Bautista. Wow, grabe yung papuri, di ba? Ibig sabihin, kahit minsan nagtatanong tayo o nagdududa, hindi nababawasan yung halaga natin sa paningin ng Diyos. So ano ba yung tunay na kadakilaan para sa Diyos? Hindi ito tungkol sa yaman, sa power o sa kung gaano kakasikat. Hindi. Ang tunay na kadakilaan ay nasa puso. Yung pagmamahal mo, yung katapatan mo, yung pagiging totoo mo. Yun ang mahalaga. Pero malungkot mang isipin, dito na nagtatapos yung kwento ng buhay ni Juan dito sa lupa. Dahil sa isang maling pangako at padalos-dalos na desisyon ng hari, ipinapatay si Juan sa kulungan. Siguro maiisip natin, teka, bakit hindi siya ni-rescue ni Jesus? At yan yung isang mahirap na katotohanan. Minsan, kahit ginagawa pa natin yung tama, hindi ibig sabihin na hindi tayo masasaktan o mahihirapan. Pero,
At ito yung pinakaimportante sa lahat, kahit hindi siya nailigtas sa pisigal na paraan, hindi siya nag-iisa. May mga anghel na kasama niya doon, nagbibigay sa kanya ng lakas hanggang sa pinakahuling sandali. At yan din yung pangako para sa ating lahat. Sa gitna ng kahit anong problema, kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, tandaan natin, may kasama tayo. Hinding-hindi tayo nag-iisa. So, ano yung mga pwede nating matutunan sa kwento ni Juan? Una, okay lang magtanong, okay lang matakot, hindi ka nun ginagawang mahina. Pangalawa, yung tunay na pagiging great o dakila, nasa pagiging tapat yan. Pangatlo, ang paggawa ng tama, yun ang pinakaimportante sa lahat. At pang-apat, at pinakamahalaga sa lahat, kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay mo, hindi ka nag-iisa. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Sa susunod na may harapin kang challenge o pakiramdam mo natatakot ka, paano kaya mababago yung pakiramdam mo kung iisipin mong, teka, hindi pala ako nag-iisa? Pag-isipan natin yan.